Math 6, Quarter 2, Week 4, Lesson 3. Finding the rate when percentage and base are given. This is Jocelyn M. Betonio, your teacher for today's lesson. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin ay balikan muna natin ang rate. Ano nga ba ang rate at paano natin ito matutukoy? Ang rate ay naikukumpara sa 100 o 100. Ito ay madalas tinutukoy ng simbolong R, ng percent, or yung simpleng salitang percent. Matatagpuan ito bago ang salitang of. Example, "10 is 50% of 20. Bago ang salitang of ay makikita natin ang 50% or simple makikita natin ang percent symbol. Isa pang example, 50% of 20 is 10. Bago ang salitang of ay makikita natin ang 50%. So, nandyan po ang salitang percent. So, ang 50 ay ang rate. Handa na ba kayong hanapin ang rate or percent? Ang Tekens triangle ay makakatulong sa inyo upang maalala natin ang ating mga formula. Sa ating Tekens triangle ay matatagpuan ang PBR. Ang P ay ang percent, ang B ay ang base, at ang R ay ang rate. So, una is tatakpan muna natin ang R. Since ang P ay nasa taas ng B, so ang ibig sabihin ay division. So ang ating formula ay rate is equal to percentage divided by base, or R is equal to P divided by B. Gamit ang natutunan nating formula kanina ay paano nga ba hahanapin ang rate kung ang percentage at base ay given na. Step 1. Tukuyin muna ang mga given. Example, what percent of 20 is 10? Unahin natin ang 10. Ang 10 ay ang percentage. Ang 20 ay ang base. At ang what percent ay ang rate. So, ang rate ay ang missing. Step 2. Isulat ang formula at pagkatapos ay palitan ito mula sa mga given. Example, what percent of 20 is 10? So, ang ating hinahanap ay ang rate. Ang formula para sa ating rate ay R is equal to percentage divided by base, or R is equal to P divided by B. So, ang R is equal to, ang P natin ay 10 divided by, ang B natin ay 20. Step 3. I-divide ang percentage sa base. Example,
R is equal to 10 divided by 20. So 10 divided by 20. 10 divided by 20 is cannot be. So add po tayo ng decimal point bago 0. And then, iakyat po natin ang decimal point sa taas. So, 100 divided by 20 is 5. 5 times 20 is 100. 100 minus 100 is equal to 0. So, ang R ay 5/10 or 0.5. So, R is equal to 0.5 or 5/10. Step 4. Since ang hinahanap natin ay rate o percent at ang quotient or sagot natin kanina ay decimals, so babaguhin natin ang decimals into rate or percent. Example, 5/10. So ang 5/10 ay gagawin nating rate or percent. Papaano? So, dahil ang rate or percent ay compared to 100, so ibig sabihin may 2 decimal places mula sa decimal point. So, i-move natin ang decimal point 2 places to the right. So, ang decimal point ay nasa dulo na. At ang yung blanco ay lalagyan natin ng 0. So, ang decimal point ay papalitan natin ng percent. So, ang R natin ay 50%. So, ang rate ay 50%. Naunawaan na ba natin ang ating aralin? Halina't subukan nating sagutan ang let's try this. Hanapin ang rate, isulat ang sagot sa inyong big notebook. Para sagutan ang mga pagsasanay. Good luck, kids!
Kumusta ang ating mga sagot? Handa na ba kayong malaman kung tama ang inyong mga sagot? Halina't isa-isahin na natin. For number 1, ang sagot ay 10%. Number 2 ay 25%. At ang number 3 ay 20%. Number 4 ay 70%. At ang number 5 ay 75%. Tama po ba ang ating mga sagot? Congratulations and thank you for watching. Please like, follow, share, and subscribe for more videos. Thank you.